Owner ng Hermes, ibibigay sa hardinero ang kayamanang $11 billion? The heir to luxury retail empire Hermes is reportedly planning to adopt his 51-year-old gardener so he can pass on his $11 billion fortune. Nicholas owns around 6% of Hermes, which is worth around 10 to 11 billion US dollars. Why? Because that rival is trying to steal the family's fortune and the family's empire. But hey, it's his money. Do what you want. I can't tell you what to do. But I could do a lot of tasks in the house too if you want to split that profit with me. I'm just saying. So in my next life, I'm going to be a rich person gardener. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about the mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic sa mundo ng fashion. Kung saan usap-usapan ang pagpili ng bilyonaryong si Nicholas Puech sa susunod na tagapagmana ng kanyang kayamanan mula sa Hermes. Walang iba kundi ang kanyang former gardener. Sino nga ba ang hardinerong ito na magmamana ng bilyong-bilyong halaga? Paanong humantong sa desisyon niyang ibibigay ang buong kayamanan niya sa hindi kadugo? At kung ikaw ang nasa posisyon ng hardinero, ilang Hermes bag ba ang pwede mong mabili? Kasi ano ang gagawin mo sa ganitong klaseng halaga? And of course, what are the things that you may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Unang pumutok ang issue na yan sa isang Swiss publication sa Tribune de Genève at sa New York Post noong December 11. Kilala si Nicholas Puech bilang 5th generation descendant ni Thierry Hermes, na siyang founder na kilala nating luxury brand na Hermes. Isa sa mga signature brands nito ay ang mamahaling Birkin bag na may initial market price ng more than $500,000 pesos. Mula sa fine materials, craftsmanship, authentic design ng bags na yan, tinangkilik ito ng mga celebrities gaya ni Jennifer Lopez, Priyanka Chopra, at Kylie Jenner. At maging mga Filipina celebrities na si Marian Rivera, Heart Evangelista at J.P. Pacquiao na may pinakamaraming koleksyon ng Hermes bag sa Pilipinas. Dahil sa naging status symbol ito ng mga sikat at mayayaman, sumipa ang network ni Nicholas ng $2 billion bilang supervisory board ng kumpanya. Ngunit dahil sa panggigipit umano ng sariling pamilya sa issue daw ng pagbibenta ng Hermes shares sa kalaban nitong Louis Vuitton, nagdesisyon siyang mag-resign sa trabaho. Nanatili siyang tahimik sa kontrobersya. Subalit patuloy na umakyat ang kanyang yaman hanggang $9.8 billion dahil sa kanyang 5.7% share. As of recording this video, ang real-time network ni Nicholas ay umabot na ngayon sa tumataginting na $11.5 billion o tumataginting sa approximately 630 trillion pesos. Nicholas, my friend, marunong din akong magupit ng mga halaman. Now, let's go back to the issue. Dahil sa kontrobersyang iyan, bakit nga ba ibibigay ni Nicholas Puech ang yaman nito sa kanyang dating hardinero? Ito ba ay dahil sa pagtanaw ng utang na loob sa namuong pagkakaibigan nila? O pinili ni Nicholas ang gardener dahil may nakita siyang potensyal? Ngunit ang hindi alam ng marami, si Nicholas Puech ay single at walang anak. Dahil dito, pinili niyang maging tagapagmana ang kanyang gardener sa hindi pa maipaliwanag na dahilan. Kaya naman, may ilang mga netizens na nag-apply bilang hardinero. I mean, namahagi ng kanilang comments. Hardinero po ako at mahilig akong magtanim ng galit. Bekene men. Agriculture major in gardening talaga ang gusto ko. Talo pa ang nanalo sa loto, $1 billion na pamana. Now, kung iniisip ng iba ay swerte lang ito, tingin naman ng ilan ay tanda ito ng isang malalim na friendship. Yan ang kagandahan ng mabuting pakikisama sa tao. Kaya dapat laging maging tapat at loyal sa ating mga amo o kahit kanino. Dahil ang Diyos Ama nakatingin lang at alam kung sino ang karapat-dapat na kanyang pinili. Bagamat hindi pa niya pinapangalanan ang bagong tagapagmana at ang tanging available information sa ngayon ay ang gardener na ito ay isang Moroccan, kasal sa kanyang Spanish wife at may 2 anak. Sa ngayon, sinisimulan na ni Nicholas ang proseso ng pag-aampon kasi kailangan yon para maipamana niya ang ganung kalaking halaga
sa kanyang hardinero. At naibigay na din daw nito ang mga susi ng mga properties na nasa Morocco at Switzerland na nagkakahalaga ng $5.9 million, mahigit 3 billion pesos. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, matuto ng mag-alaga ng mga halaman. Joke! Number 1, be intentional to serve 100%. To be honest, napapaisip din ako kung sino-sino pa ba sa buhay ko ang hindi ko pa nakakausap o yung hindi ko nakakamusta. Kasi service isn't just about giving them value, but putting an extra effort to make them feel that you care. And whoever this gardener is, he went full out. Proud siyang maging gardener at masaya siyang nag-serve for a certain period of time kahit paulit-ulit na lang ang role niya. But because he was on purpose, he became true to his word. Sana ikaw rin kaya mo panindigan ang mga salita mo. Number 2, true richness goes beyond money. Ito ang ebidensya that true wealth isn't just about money. Kahit na sobrang yaman na ni Nicolas, maybe somewhere in his life right now, his gardener was able to find this emptiness and turn it into richness. Hindi natin nakita on how they go together. But I'm confident that this relationship has made genuine connections and kindness. Number 3, legacy isn't bound by blood but by impact. This is a challenge sa mga nakasanayan na natin that in our generation na kapag kadugo mo, sila ang mas matimbang. But I realized na hindi pala. It's about lasting impact through shared experiences. Real talk. Ito yung legit representation that your network is your net worth. Kaya maging mabait tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Hindi based sa isang position but because we just wanted to become nice human beings. I think there's no harm in reaching out and most of the time tayo lang din ang naglilimit sa sarili natin. Kahit na sa tingin mong may social barriers pa kayo. Just because you have limited wealth doesn't mean you're also limited to building connections. It's not about the money, money,